Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Quezon, nakatira ang isang matandang lalaki na nagngangalang Lolo Pedro. Kilala siya bilang isang masipag na magsasaka, pero higit sa lahat, kilala siya dahil sa kanyang matalik na kaibigan, isang asong kalye na pinangalanan niyang Bantay. Isang maulan na hapon, habang pauwi si Lolo Pedro mula sa palengke, nakita niya ang isang payat at sugatang aso sa gilid ng kalsada. Nanginginig ito sa lamig at basang-basa ng ulan. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ang aso, dinala sa kanyang tahanan, pinunasan, at binigyan ng mainit na pagkain. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang isang pagkakaibigang hindi matitibag. Naging anino ni Lolo Pedro si Bantay. Kung nasaan si Lolo, naroon din siya, sa bukid man habang nag-aararo, sa bahay habang nagpapahinga, o kahit sa simbahan tuwing linggo. Sila ang larawan ng perpektong samahan. Ngunit tulad ng buhay, hindi lahat ay palaging masaya. Dumating ang panahon na humina ang katawan ni Lolo Pedro. Dahil sa katandaan halos hindi na siya makalakad, pero si Bantay tila naiintindihan ng lahat. Siya na ang kumukuha ng dyaryo sa tindahan tuwing umaga at siya na rin ang nagiging gwardya sa pintuan pagsapit ng gabi. Isang araw, biglang nawalan ng malay si Lolo Pedro sa loob ng kanyang kwarto. Sa pag-aalala tumakbo si Bantay sa labas, diretso sa bahay ng kanilang kapitbahay. Walang tigil siyang tumahol hanggang sa mapansin siya at sundan pabalik sa bahay. Dahil sa ginawa ni Bantay, agad na nasaklolohan at naisalba ang buhay ni Lolo Pedro. Tunay ngang isang bayani ang turing sa kanya, ngunit ang buhay ay may hangganan. Sa edad na 87, mapayapang pumanaw si Lolo Pedro. Sa kanyang burol, hindi umalis si Bantay sa tabi ng kabaong. Hindi siya kumain. Hindi siya umalis. Tila kasama niyang nagluluksa ang buong baryo. Pagkatapos ng libing, natagpuan na lang si Bantay sa ibabaw ng puntod ni Lolo Pedro, tahimik na nakahiga, tila naghihintay sa pagbabalik ng kanyang pinakamamahal na kaibigan. Ang kwento nila ay isang malakas na paalala na ang tunay na pagmamahal at katapatan ay hindi nasusukat sa salita, anyo, o lahi. Minsan, ang pinakadalisay na pag-ibig ay nagmumula sa isang nilalang na hindi nagsasalita pero kayang iparamdam ang lahat. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Bantay at ni Lolo Pedro, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Maraming salamat sa panonood.